Hi guys, ako po isang Pilipina nandito sa Norway. Ako po ay nagtatrabaho sa isang home care, tagalinis at tagalaba sa mga damit ng mga matatanda. Lahat ng mga virus na salamuha ko na dito. Kaiba-ibang virus, iba't ibang ano pa yan, mga viruses na yan sa galing sa matatanda ng mga sakit nila. Pero itong virus na to ang pinakamahirap na naranasan ko, lalo na may pamilya ko at mga anak. Ang trabaho ko ay nabilang sa front nabilang sa kailangan nabilang sa frontliners or ganun nga, frontliners. Ako nagtatrabaho hanggang ngayon, araw-araw. Mahirap or parang ini-enjoy ko na lang, na parang iniisip ko na lang na kaya ko to. Siguro, kayan ko naman talaga. Pero sa isip at sa puso ko, nahihirapan din ako dahil nga sa pamilya at anak ko. Dahil bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, araw-araw, gabi-gabi, hindi mo alam sino ang kalaban mo, saan ang kalaban mo, kung kailan mo masalamuha, kung mahawaan ka ba, o sino ang makahawa sa'yo. Hindi ko alam. Kasi walang nakaalam kung hindi i-check or i-test kung positive or negative. Kung walang mga symptoms, ganyan. Hindi naman basta-basta yung symptoms na lumalabas Kaya bawat oras, araw-araw, nagtatrabaho ako sa home care. Nahihirapan ako habang lumalabas sa bahay. Kasi hindi ko alam na ako ay makabalik. Hindi ko alam na makikita ko pa ang anak ko, kita ko pa ang pamilya ko, makausap ko ba sila, mayakap ko pa ba sila, makita ko pa ba ang mga ngiti nila. Dahil nga hindi mo alam kung sa pagpasok ko sa trabaho meron na palang positive. Kasi hindi mo naman alam, sa gabi uwi ako so hindi mo alam sa gabi na yun may na positive, may nahawaan. Kaya kung ano man yung mga pinapasunod sa gobyerno dito, ito yung sinusunod namin, ginagawa namin, especially yung social distancing. Kahit dito sa trabaho namin nag-social distancing, kahit sa loob ng aming trabaho nagla-lockdown din kami dito. Nagko-close kami bawat yung tinatawag dito na abdiling, bawat offices or ganyan, bawat building, kunyari bawat building, second floor, first floor, ganyan. Isang pintuan lang ang nakabukas sa amin. Pasok labas, isang pintuan lang. Yung kunyari sa second floor, kino-close yan lahat. First floor, close lahat. Kung papasok kami sa second floor, dadaan lang kami sa escalator. Tapos, or sa hagdanan. Pero, isang pintuan lang. Hindi kami makabasta-basta pasok doon, pasok dito. Yung nagtatrabaho doon sa first floor o nagtatrabaho doon sa dyan sa building, half na building or ganyan na isang, parang sa hospital baga. Kung sinong nagtatrabaho dyan sa may right side, doon lang din sila. Hindi sila makapasok dito sa kabila. Ilalak nila yan. Kung anong kailangan nila, tumatawag sila. Or kami na
nag-provide sa mga uniforms nila, sinaseparate din namin. Nilagyan namin sila doon ng itong uniform, nilagyan din namin dito sa kabila. Lahat ng mga buildings. Kasi nga, social distancing, bawal. So, kung sino mang papasok din doon sa dyan na building, magsulat kami, isulat namin yung pangalan namin, date at saka oras kung kailan kami pumasok. Dito yan ang tinatawag na social distancing at pagiging istrikto. Ginagawa namin to o ginagawa nila to para sa amin lahat na nagtrabaho at para sa safety din. Dahil mga matatanda kasi kawawa naman yung mga matatanda. Kaya lahat, kung di pwede magbisita yung mga anak nila dito, tumatawag lang sila sa cellphone. Kung may magbisita man, may ibibigay, ilagay lang nila o itawag lang nila sa mga nurses, sa doktor, tapos ganito, ganyan. Para sa akin, nahihirapan o masakit para sa akin kasi hindi ko alam kung makauwi pa ba ako. Kasi nga, araw-araw ko trabaho. Lalo na, kaming dalawa sa asawa ko nagtatrabaho. Iniisip ko mga anak ko, paano na lang sa isa sa amin mahawaan. Kasi siya nagtatrabaho din. Asawa ko nagtatrabaho din sa isang company. Hindi rin niya alam kung sino at kailan. Ganyan. Yung parang naisip mo lahat ng mga bagay-bagay. Kaya mahirap. Yung nakita ko minsan sa Pinas, bakit ang hirap intindihin at bakit hirap sundin yung pinakamadali lang na pinakamadali lang sundin, kunyari baga yung social distancing, dali lang naman gawin nyo na. Yung pagkakaranti, dali lang din. Yung tinatawag na quarantine, sa bahay lang kayo, sa loob lang ng bahay kayo. Pwede kayong lalabas siguro para safe hanggang sa bakuran. Yun nga sinasabi ni Tatay Digong, sa loob ng bahay mag-selfie, mag-tiktok, kahit ano, para lang kung anong din yung narating. Pero nakita ko sa iba, gumagala, nagtutour, nag-inuman, walang social distancing. Parang easy lang tingnan yung nakita ko sa bawat Facebook post sa Facebook. Ako dito nahihirapan, pero sila parang wala lang. Ako nga iniisip ko kayo dyan, lalo na sa amin kung saan ako sa Bohol. Iniisip ko paano kung may isa sa positive ngayon na tao sa Bohol, paano malulutas. Hindi kayo pwede pumunta sa Cebu kung magkailangan nyo ng ilipat yung pasyente kasi nga ganito ganyan. Paano na? Nahihirapan nga kami dito na kumpleto lahat yung mga facilities, mga gamit nila, mga medicine nila na mga dyan pa kaya sundin nyo kung ano ang sinasabi nila sa gobyerno. Huwag magmatigas ulo. Para sa atin naman to at para sa inyo lang din dyan. Lalo na sa mga bata, mga anak, mga matatanda. Lahat sundin nyo na lang para safety at hindi maglala at labanan natin to. Kaya natin to. Kung susundin nyo ang sinasabi nila, makakaya na natin to. Thank you guys. Have a nice day or good evening, good morning. God
kasi di man tayo iba, kasi hindi man tayo pareho ng oras, gabi na kasi dito eh. Thanks for watching. Hope naintindihan nyo. Bye bye.